Makakapanayan natin live via Zoom si Sir Morris Javier na bukod sa pagiging guro, isa ring coach ng dance sport. Good morning, Sir Morris. Happy New Magandang Year po. umaga. Good morning po, sir and ma'am. Sir Morris, siguro po simulan natin sa very start. Ano po ba ang nagtulak sa inyo na simulan ang pag-pursue dito sa dance sport? Dahil, ayun nga, very interesting ang inyong kwento. Maliban sa pagiging guro, isa rin kayong head coach ng dance sport. Ayan, maraming salamat po sa katanungan. So, nag-start po kasi yun sa aming paaralan na talaga ng mga aming estudyante ay mga puros mananayaw. So, kasi kadalasan ang sinasayaw nila ay hip-hop, festival dance. So, naisip ko, bakit hindi naman dance sports ang ituro ko sa aking mga mag-aaral? Kaya yung nag-start po doon na magbuo ako ng dance troupe, kasama na po ang dance sport doon, sir and ma'am. Sir Morris, no, lahat mo naman sa amin yung experience nyo with dance sport. Saan na po ba kayo nag-compete? Actually, ma'am, nag-compete during my college time po, nag-compete po ako sa dance sports po together with my friends. Yun nga lang po, hindi po pinalad kasi kakulangan po sa training at hindi pa rin po kasi ganun ka-open yung dance sports dito sa aming bayan. Kaya hindi po talaga pinalad na manalo during that time. Pero sa ngayon po, patuloy po rin po ako nag-train. Kasama po yung aking mga kaibigan at mga ka-team sa dance sports po. Sir, sinabi niyo po kanina, no, na-inspire kayo ng students niyo kaya bumuo kayo ng dance troupe. Pero ano po ba yung nagsimula na, kumbaga, kaya niyo sineryoso yung pagko-coach ng dance sport? Kasi sir, talagang yung mga estudyante ko dito sa Lumot National High School, puro sila mananayaw, hindi lang, bakit talaga, nag-focus din talaga ako sa dance sport na bigyan naman natin ng ibang flavor yung team natin o yung troupe natin dito sa school na hindi lang tayo mag-focus sa isang genre, bagos sa lahat ng genre dapat matutunan ng aking mga estudyante. Bale, bago po ba nyo buuin tong dance troupe na to, meron na po kayong iba pang experience sa pag-handle ng dance sport or baka pag-compete din, meron po ba? Actually, ngayon lang po kami na buong team. Yung 2 years ago po, nung i-open dito sa district namin ang dance sport competition, doon lang po nabuo na, meron lang po akong two couples. Ngayon po meron lang po akong 5 couples na po-compete po sa dance sport po. Sir Morris, madami po ba? Do you offer also yung Latin and standard lessons dun Yes, sa ating mga miyembro? Yes, actually po, ma'am, open po kami sa school and then sinabihan ko din naman po yung ibang school dito, lalo tigil po yung mga elementary school dito sa Cavinti, Laguna na why not na pwede naman po akong mag-coach or mag-train din ng ibang bata sa kanilang school, hindi lang po sa aming paaralan para natitrain na po ang mga bata, hindi sa elementary pa lang, natitrain na natin yung mga bata para pagdating ng high school, hindi na po pahirapan na sa pagtuturo ng dance sports po, na o-open na rin po sila sa dance sports po, ma'am. To follow up lang, no, ano po ba yung training routine nyo dito sa paaralan, especially dito nga sa grupo ninyo? Yun nga kasi mahirap talaga, ma'am, ang i-balance yung schedule namin kasi nagtuturo po ako sa school, yung mga bata naman nag-aaral. Kaya nakakapag-training lang kami after ng klase. So yun pa nga po, sa court lang po kami wala pa kaming dance studio kaya sa covered court lang po namin kami nag-training. Yeah, kaya minsan hati-hati pa po kami ng ibang sports, may volleyball pa po, may badminton. Kaya nahahati po yun ang covered court po namin. Pinagaganapan po namin ang training po namin. Sir Morris, na-mention nyo nga po kanina no, na bukod sa dance sport, may mga tinuturo rin kayo mga traditional dances na kadalasan tinuturo sa mga school natin. Pero ano po ba sa tingin nyo yung meron sa dance sport? Tingin nyo po ba na dahil itong dance sport ay patok sa mga kabataan, mas nagre-resonate sa mga estudyante nyo pag tinuturo nyo? Tingin nyo po ba? Kasi sir, just like what I had mentioned a while ago, na hindi po kilala ang dance sports dito sa aming bayan. So why not na in-open ko po, hindi lang po dapat sa folk dances, sa festival dances, sa hip-hop dance, at sa iba't pong klaseng genre ng pagsasayaw. Bakit hindi po tayo? Kasi ang ganda pong panoorin ng mga
bata ay marunong na rin pong sumayaw ng dance sports. Hindi na po natin iintayin na sila ay lumaki pa or mag-mature para ituro natin yung dance sports. Bata pa lang po, dapat sila ay matutunan na nila yung dance sports. Nang sa gayon po ay pagdating ng competition, hindi na po sila nahahassle, nakahagard sa pag-training. Yun po, You know, sir. I've been covering dance sports for so long already. And sa mga atleta na aking nakapanayam, no, sabi nga nila, dance sport is not just dancing because it's highly athletic and they do cross-train. Kayo po ba as a coach, do you encourage cross-training? Yes po, kasi dati po kasi kapag may competition lang po kami, saka lang po kami magde-training. Pero sabi po ng aking yung mga mentor ko rin po, dapat hindi lang during competition kayo magde-training. Dapat bago pa mag-training, malayo pa ang competition, nagde-training na kayo. Dapat hindi po pinuputol yan, hindi natitigil. Continuous po yung pagde-training ng mga bata. Kasi hindi naman po basta-basta talaga yung sa'yo na dance sport. Meron pong routine. Dapat mag-start tayo sa basic syllabus from bronze to silver hanggang to mag-gold po tayo. Sir Morris, sinimulan nyo nga po itong pagtuturo ng dance sport sa mga estudyante nyo dahil unang-una gusto nyo lang siyang i-introduce. Pero ngayon po ba, meron na kayong mga estudyante na ang main goal, makakuha siguro ng scholarship o baka makapag-compete sa mas matataas na entablado, ngayong natuto na siya mula po sa inyo. Meron po ba kayong mga ganong estudyante? Yes po, willing naman po sila matuto. Hindi lang sa i-continue po nila yung pag-aaral nila ng dance sports. Dahil sabi ko naman kasi, pagdating nila ng college, meron po mga university na nag-o-open ng scholarship program para sa mga estudyante. At yun po, magiging daan yun para makatulong sa kanilang mga magulang at para din sa kanilang sarili na makapag-college sila ng libre lang. Nakagaya ko po, dati po, scholar din po ako ng aming university. Sir, so kung meron po kayong mga estudyante na nakikita nyo na may potential talaga, siguro po on your part, ano lang po yung binibigay nyong guidance and kumbaga kung paano nyo hinuhone yung mga students na yun, lalo na yun nga, sabi nyo, may pag-asa talaga na kung gagaling ka dito, baka sakaling makakatanggap ng scholarship pagdating sa college. Yes po sir, sabi ko naman po sa kanila i-continue lang talaga nila yung pag-aaral ng dance sports and then at the same time, huwag silang titigil at hanggat maaari po, nasa tabi lang po nila ako para i-guide nila ako at huwag na huwag po mawawala sa kanila yung disiplina dahil yun po ang pinakamahalaga dahil kung nasa puso mo po talaga yung pagsasayaw, may improve po mo yung sarili mo sa iba't ibang klase ng sayaw, lalo tigit po sa dance sports. Isa sa mga goals nyo, Sir Morris, is na mas palawakin pa ang dance sport sa inyong lungsod. Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa inyong local government unit para mas mahikayat at mas, kumbaga, mas spread pa itong dance sport sa Laguna? Yes po, ma'am. Nakikipag-ugnayan naman po kami lagi sa local government unit po ng aming bayan kay Honorable Aaron Lee Arroyo po at sa SK Federation President po namin na si Limron Sanchez na bigyan din po natin ng lugar ang dance sports po sa ating bayan dahil malaki po yung potential ng ating mga bata pagdating po sa dance sports dahil nakikilala po, unti-unti na po nakikilala ang dance sports sa aming bayan na talaga namang hindi lang makasayaw sila bagos sila po ay meron na din pong pagmamahal, pinapakita na rin po ng mga bata dito lang sa aming paaralan at sa iba pa pong paaralan na mahal po nila po ang dance sports po, ma'am. Sir Morris, alam po natin na marami nagsasabi na mahirap pagsabayin talaga ang pagiging atleta at pagiging estudyante. Pero kayo, ganun din po dahil maliban sa pagiging coach, isa rin po kayong guro. So, pakishare lang po sa amin, ano po ba yung mga challenges na kinaharap nyo nung nagsimula kayo magturo ng dance sport dahil guro rin kayo, and yung mga patuloy nyo pa rin pong hinaharap hanggang ngayon? Ang mga minimal lang naman sir yung aming kinakaharap ng mga challenges. Yung na-mention ko kanina, yung schedule lang po talaga ng mga bata at schedule ko bilang guro na from morning up to afternoon kinakailangan ko magturo. Yun naman po mga bata, from morning to afternoon kinakailangan nila mag-aral. Kasi halos po ng mga dancers ko ay mga honor students po. So kinakailangan din po nilang hatiin, balansehin yung kanilang sarili sa pag-aaral at sa pagsasayaw.
Ano naman po yung inspirasyon nyo sa pagpapatuloy na magturo ng dance sport? Ang inspirasyon ko po ma'am ay yung mga bata, di ba? Kasi hanggang may batang gusto matuto, hindi po ako titigil na magturo at mag-train ng dance sports, ma'am. Hanggat may willing na bata, gusto matuto, bakit hindi ko sila turuan, di ba po, ma'am? Hanggat andyan po sila, gusto matuto, tuturuan ko po sila sa abot ng aking makakaya, ma'am. Sir Morris, ano po mas mahirap? Pagiging guro o pagiging dance sport coach? Parehas naman po, sir. Mahirap kasi may bata kang ginagay. Pero sa kabila nun, mahal ko po kasi ang pagtuturo. Mahal ko rin po ang pagtuturo ng sayaw. Kaya hindi po ako mapapagod, sir, na i-guide ng aking mga estudyante. Okay. I'm pretty sure po, meron kayong no? Kumbaga, dahil guru na kayo, naging factor po ba yun na sa tingin nyo, mas naging mabilis yung transition nyo na nagko-coach din kayo dahil meron na kayong mga alam na technique sa pagbabahagi ng inyong knowledge. Meron po ba sa tingin nyo ganun? Opo, sir, kasi hanggang ngayon naman, sir, nag-aaral pa rin ako ng pagsasayaw ng dance, mga techniques, strategies na dapat kong matutunan at dapat kong ma-share sa aking mga estudyante bilang isang guro, di ba po? Ito naman sa mga interested na mag-dance sport, meron ba kayong tips sa mga gustong pumasok or sumubok nitong sport na dance sport? Sa lahat po ng gustong pumasok sa larangan ng pagsasayaw, lalo tigit po sa dance sports, keep on going, disiplinahin po natin yung ating sarili at i-focus po natin yung ating sarili sa goal po natin, ang maging active sa pagsasayaw. Yun po, ma'am. Meron po ba kayong pinaghahandaan ngayon na local tournaments? Yes po, ma'am. Actually po next week po, meron po magko-compete po ang aking mga estudyante sa Division Athletic Meet po. Maybe po 8 to 10 po kasi yung schedule namin, ma'am. At hopefully po magkaroon po kami ng chance na ma-participate po sa regional po. Manalo po yung aking mga estudyante sa Division Athletic Meet po, ma'am. So, Sir Morris, ang sinasabi niyo po, kailangan yung manalo dito no, sa isa niyong competition para makaabante kayo sa susunod. Tama po ba? Yes po, tama po, sir. At kung matutupad po yan, meron po ba kayong target na siguro international competition? Kahit nasa far future pa siya, meron po ba kayong target para sa mga estudyante niyo? Yes po, tinitingnan po namin yung opportunity na yun po na kahit po regional meet nga lang po, di ba? Malaki na pong bagay sa akin yung mga estudyante yon. Kahit nga po division meet, napakalaking bagay na po. Na may experience na nila yung ganong bagay. Yung pa po kayong palarong pambansa. Di ba po? Finally po, meron po ba kayong mensahe sa ating mga sports fans ngayong umaga? Sa lahat po ng ating mga sports fans yan sa buong Pilipinas at sa all over the world, patuloy lang po tayong mag-focus sa ating goals at hindi lang po magiging successful din po tayo pagdating po ng panahon. Kailangan po natin mag-training, patuloy na mag-training pa rin po talaga. Alright, maraming salamat Sir Morris Javier at Happy New Year mula dito sa amin sa PTV Sports. Happy New Year! Binigay din po sa inyong lahat. Maraming salamat po.